Marami pong nangyayari sa ating buhay na hindi natin na iisip na ginagamit ng Panginoon yung mga pangyayari sa buhay natin. Ngayon, hindi ito bago sa Panginoon kasi sa loob ng 2,000 taon, binigyan niya sa atin yung instruction. Kumbaga, um, uh, kumbaga tayo, binigyan niya ng aral, alam niya na nasunod ng mga tagasunod niya ang mga aral na to simula pa ng panahon yon. So, hindi na to bago sa pandinig natin. Nangyayari lang dahil doon sa ating makamundong pag-iisip na matigas na ulo natin eh. Kumbaga, sabi nga ni Gary Valenciano, di na natuto, di ba? So, yun yung ating, yun yung gusto natin bigyan din ngayon. Ngayon, bago tayo tumuloy na sa aral natin, ito yung, nandito na tayo sa pampitong kabanata. Yan. Ngayon, sa akin, ang isip ko pa rin dito sa mga aral na to, no? Para siyang comic strips na naiisip ko eh. Kasi yung tema ng kwento niya, sasabihin mo parang hindi siya nasa Holy Scriptures, pero nasa Holy Scriptures siya. Ito yung mga tao nung mga panahong yon na nagbibigay sa atin ng halimbawa para mamuhay tayo. Bago ko ituloy yun, kung sa mga nanonood ngayon, kung nakikinig o makakapanood nito online, gusto ko munang banggitin sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng komunidad na to, sa Crossroads Community Church, na kami ay isang komunidad na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo tulad ng maraming simbahan at ganitong lokal na komunidad. Kami ay naniniwala sa textual na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay ang paniniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kung ano ang sinabi na ng Diyos. Nasabi na yun ng Diyos. Na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang salita, yung Luma at Bagong Tipan o yung Old and New Testament sa ating banal na aklat, ang Biblia. At kaya, nagtitipon kami, kasama na din kayo upang malaman kung ano ang nasasaad sa sinabi sa Biblia. Sinasabi namin ang bawat aklat ng Biblia, bagamat hindi po sunod-sunod, ngunit bawat talata, kada aklat ng Biblia. Kaya ito'y isang magandang pagsasanay sa paglalim ng ating katunungan, malaman ang salita at maisakatuparan at sundin ang mga utos nito at saloobin. Bakit napaka-importante nito? Ang ating pamumuhay ay nasa mundong ito. Ngayon, hindi natin maisasakatuparan ang saloobin ng Diyos kung hindi natin aaralin at isa sa puso ang kanyang mga instructions. Pwede natin siyang basahin, pwede natin siyang araw-arawin, pero kung hindi natin isa sa loob at isa sa buhay, ano pa ang saysay nito? Kaya ang saloobin ng komunidad na to ay ang malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang aming trust na ipadala sa inyo, sa mga nanonood, na ito ay ipadala namin at pag-aralan namin at maibigay sa inyo sa pinakamaliwanag na kaya namin sa will ng Panginoon. Kung ang will ng Panginoon ay ibigay namin ito sa inyo, ibibigay namin ito dahil hindi namin dapat itong sarilinin lang, kundi ang magbahagi ng salita ng Diyos. Yan. Ngayon, pag nabanggit ang muling pagbabangon, muling pagkabuhay, o kaya ay pagbabagong buhay, yung English revival, ito ay salita na kapag narinig ng isang Kristiyano, maiisip nila na ito ay isang pag-renew ng religion. Yun lang na ang naisip natin. Ganyan din natin ginamit ang terminology. Ngayon, may iba pang paggamit ang salitang revival. Sa architecture, pag sinabing, oy, old building, i-revive natin. Sa sining, mayroong artwork, tapos luma na, sabi, si Van Gogh yan. I-revive natin, ipalinis natin. Sa medisina, pag may mamamatay, i-revive natin. Diba? At marami pang iba, marami application yan eh. Ngunit kapag narinig iyon ng mga Kristiyano, maisip natin ang ilan sa mga nangyari nung panahon na nakalipas.
Nabasa natin yan. Ni-revive yung namatay, ni-revive ni Jesus yung namatay, ni-revive ni Jesus yung nagkasakit, and so on and so forth, no? Maaaring magbalik sa ating isipan ang Methodist revival noong 70s at 80s. Maraming mga simbahan naglabasan, mga revival na ganyan. Ito, baka matandaan nyo to, yung yung mulat na isipan noong 80s, no? Yung PTL, Praise the Lord Movement. Yung JIL, He is Lord. O kaya yung may natawag silang Billy Sunday, Billy Graham Movement. Yun yung mga Jesus Movement nung araw na, kung isipin mo, tipon-tipon sila eh. Ang lalaki, ang dadami ng mga simbahan. Pero kung hanapin talaga natin ang kahulugan ng revival, ito ay ang ibalik ang isang bagay sa kamalayan, na magkamala yung nawala ng kahulugan. Maaari itong magsabi ng muling pagbuhay sa isang bagay na wala na, yung patay na, hindi na aktibo, hindi na ginagamit, at ibalik ito sa pagiging kapaki-pakinabang. Ang idea ng muling pagbabangon o pagbuhay ng isa ay isang terminology na medical. Yung ibig sabihin ay halos patay na ang pasyente at kailangan gawin at mabuhay muli. Kailangan i-revive. Meron nga ginagamit, nakita natin sa mga TV, yung parang defibrillator ang tawag yata yun. Yung ginagamit may kuryente para ma-jolt siya, para bumukas uli yung puso. Yan. Ngayon, isa sa pinakadakilang revival sa kasaysayan ng mga Hudyo ay nangyari sa ilalim ng isang batang propeta na nagngangalang Samuel. Si Samuel. Ngayon, at sisimulan nating basahin kung paano nangyari iyon dito sa kabanatang ito. Ito ay isang magandang panahon ng kanilang kasaysayan. Nabanggit natin nung unang kabanata na ang aklat na ito ay nagaganap sa panahon ng mga hukom o ng judges. Mauulit-ulitin ko to kasi para importante kung magkaroon kayo ng pagkakataon, mabasa natin yung judges at yung kings. Kasi ito yung na-sandwich ng dalawang libro na yun eh. Ito yung Judges, ito yung Kings, ito yung 1 Samuel at 2 Samuel, nasa gitna siya. Siya yung transition. Itong sinasabi natin ay nagsisilbing tulay patungo sa aklat ng mga hari sa ilalim ng haring Saul, David at Solomon. Ito din si Samuel, humatol din sa Israel, isa siya sa mga hurado. Siya ay isang propeta. Ngunit siya ay tinuturing na huling hukom, tulad ng mga aklat ng mga hukom. Kaya, hinatulan niya ang Israel. Sa aklat ng mga hukom o ng Judges, binanggit ang siklo ng kasalanan. Ito ay kung paano magkaroon ng pattern na paulit-ulit sa bansang Israel. Paano yon? Sila ay namumuhay sa ilalim ng paggabay at pangangalaga ng Panginoon. Nabibigyan sila kung ano yung kailangan nila. Pero sa katagalan, napagod sila sa Diyos. Lumayo sila sa Diyos. Naghimagsik sila laban sa Diyos. Kaya't pinahintulutan ng Panginoon na abutin sila ng kaaway. Diba? Inabot sila ng kaaway ng last na chapter. At apihin sila. At nang sila ay inapi, sila ay nagmakaawa sa Diyos. Inligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang hukom. Ngayon, muli silang namuhay sa gabay ng Diyos. Okay na uli sila. Lumipas ang oras, nakalimutan na nila uli ang Diyos. Naghimagsik uli sila laban sa Panginoon. Hinayaan ng Diyos na pumasok ang mga api. At ganon uli ang nangyari. Paulit-ulit lang. Yun ang ayos na sabi ni Gary B. Ngayon, ganyan din tayo. Binigyan na nga ng aral sa buhay at oportunidad na matuto ng aral na espiritual. Pero ulit-ulit na tumataliwas sa gabay ng Diyos. Matigas ang ulo eh. Ibig kong sabihin, matuto lamang mula sa nangyari at hindi na ito gagawin pang muli. Pero patuloy pa rin sa kamali ang ginagawa. Tayo mga tao. Balikan muna natin ang nangyari kamakailan lang. Review muna tayo. Alam natin na sa ika-4 na kabanata, nawala muna sa eksena si Samuel. Nagkaroon ng ibang mga pangyayari. Pero nagbabala si Yahweh kay Samuel at sinabi ni Samuel ang mensaheng ito kay parang Eli. Maraming namatay sa pagitan ng mga Filisteo at Israelita. Kasama na rin yung mga anak ni Eli, kasama na rin si Eli. Tandaan niyo si Eli, di ba, yung
yung may dumating na Benjaminita, tapos siya, nahulog siya. Tapos nabago ka ulo, namatay. Nakuha ng mga Filisteo ang kaba ng tipan at nasyaling kinalungkot ng mga Israelita. Ngayon sa ikalima at ikaanim na kabanata, matutundan natin si Kuya Alex, in-explain niya to. Nagkaroon ng epidemya. Ang nangyari, ang mga Israelita, kinuha ang kaba ng tipan sa Shiloh. Dinala ito sa kanilang kampo. Sabi, kailangan dalhin natin yan, pampaswerte. Inaakala nila. Ninakaw ito ng mga Filisteo. Dinala ito sa kanilang mga lungsod. Ngayon, nung isang linggo, naalala niyo yung Diyos ng Filisteo, si Dagon. Si Dagon, di ba? Ang kanilang Diyos na si Dagon ay nakasubsob sa harap ng kaban na tila sumasamba. Pagkatapos ay itinayo nilang muli. Pagkatapos nahulog uli. Naputol ang mga kamay. Nasira ang ulo. Hindi nasira ang ulo, pero naputol yung ulo. Nabasag yung ulo. Nasira ang ulo. Sabi kasi walang natirang buo kundi yung katawan. So natanggal yung ulo, nasira yung ulo. Ito pa masaklap. Ang pinakamasamang nangyari, sinimulan silang pahirapan ng Diyos sa pagkakaroon ng mga bukol o tumor. Saklap talaga nun. Sipin mo, nasira na ulo ng Diyos nila, nagkatumor pa sila. Nagkabukol-bukol pa. Ngayon, kapag nangyari ang lahat ng ito at bumalik ang arko, iyon ang magiging simula para sa muling pagbabangon o revival. Iyon yung simbolismo. Kailangan ibalik na yun eh. Ilang buwan nang walang arko ang Israel. Sa katunayan, sa chapter 6, verse 1, sinabi nito na ang kaba ng Panginoon, 7 months, 7 buwan siyang nasa lupain ng Pilisteo. 7 months. Kahit na sila ay nakakaranas ng sakit, pinanghawakan pa rin nila ang bagay nito sa loob ng 7 buwan. Kasi naakala nila, may swerte. Yun naakala nila. Yung mga pare, ang mga pinuno ng mga Pilisteo, kailangan ipaalala sa kanila kung bakit kailangan nilang ibalik na to. Balik na. Kasi may sumpa. Nasumpa tayo eh. Huwag na itago pa. Kaya pinasauli na nila. Naisip nila na baka mas may masama pang mangyari. Binaligtanaw natin ang kasaysayan para alalahanin ang kasaysayan at matuto mula sa kasaysayan. We learn from history. Ganyan tayo. Kaya yung kasama kung titignan nyo ha, kaya napaka-importante sa ating mga eskwelahan na ituro yung history. We learn from history. Inyong isang napakalaking dahilan kung bakit kasama sa ating curriculum yung history books, yung history lessons. Kasi we learn from that. Not only hindi lang yung basic natin na English, yung grammar, yung reading, kundi isasama, pati science, di ba? History, basic yan eh. Kasama yan sa atin para we grow from there. Yan. Hindi lang basta malaman natin kung sino yung mga presidente, sino yung mga facts nangyari sa EDSA. Hindi lang yun. Yun ang dahilan. Matuto tayo sa history kasi marami tayong kamalian nung panahon na yun. Ngayon, tingnan ang mga nangyari para matuto at huwag ulitin ang mga pagkakamali. Ngunit isa puso ang mga bagay na natutunan na. Yan. Ngayon, sa chapter 6, nagpakuha ng 2 baka. Ito na. 2 baka na nagpapagatas pa ng mga guya o anak na baka. Ngayon sabi, kapag pinabayaan mo ang 2 baka na nagpapasuso pa sa kanilang mga guya, ang kanilang likas na instinct ay hindi sila lalayo ng 10 miles. At ngayon, pututungo ba sila sa Bet-Semes? Yun ang tanong. Teritoryo ng Israel. Ngunit upang hanapin ang kanilang anak, ang magiging instinct ng mga baka na yan, hanapin nila yung mga anak nila. Diba? Ganyan sila, hinahanap nila ang kanilang mga supling. Labag sa kanilang kalikasan ang maglakbay palayo sa kanilang supling at tumungo sa Israel. Maintindihan ba ng mga baka yung mga tao? Pumunta ka sa Israel. Ito pamasahe. Hindi. Babalikan niya yung mga tao, yung mga anak niya. Kaya ito ang plano ng Filisteo. Ito rekomendasyon. Kaya sa isip ng mga Filisteo, ito ang maaaring mangyari. Ilagay ang arko sa karuwahe at pagkatapos, panoorin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Maaaring ang mga bakang iyon ay umuwi sa kanilang mga sanggol. Ito ang unang pwede mangyari. Kaya posibleng ito ang paghatol mula sa Diyos. Pauwi na lang sila dun sa mga anak nila. Pangalawa, at kung pag-alagala lang sila sa mga bukirin, hindi talaga sila direktang pupunta, pero nagkataon, nakarating sila, maiisip nila,
Nagkataon lang. Posibleng naligaw lang, napunta doon, nangyari lang, aksidente. Pinakawala na ang mga baka, kundi diretso nga sa pinakamalapit na hangganang bayan sa Bet-Semes, ito talaga ang kaloob ng Panginoon. Yon. Ayaw na nga nila ang kaba ng Diyos. Pinabaunan pa nga ng ginto, gintong daga at gintong bukol. Dumiretso na ang mga baka sa daan at tumungo dire-diretso sa Bet-Semes. Sabi nila, Holy cow! Holy cow! Dumiretso yung mga baka. Yun. So, nagtaka sila ngayon. Hindi nila alam kaloob ng Diyos. Ngayon, ang Bet-Semes ay isang hangganang bayan gaya ng nabanggit natin. Ito ay nasa hangganan ng Juda at ang teritoryo ng mga Filisteo. Ang Bet-Semes ay ang lugar kung saan tumambay si Samson. Nandun din ang Valley of Elah kung saan napatay ni David si Goliath. Very historic yung lugar na yun. Ngayon, ang Bet-Semes ay isang salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay lugar ng araw. Ang Bet, ng salitang Bet, ay Hebrew, ibig sabihin ay lugar o bahay. Kaya pagka naisip natin si Ate Beth, house or place. Yan, si Ate Beth yan. At kaya tulad ng Bethlehem, bahay ng tinapay. Ayan. So, isipin nyo, yung Bethlehem, bahay ng tinapay. Hindi siya panaderia, Kuya Juna. Okay. Kaya ang Bet-Semes ngayon ay bahay ng araw. Yung Semes, araw yun eh. Kaya dinadala ang arko sa bahay ng sikat ng araw. Yun siya. Yun yung kahulugan niya. 25 miles sa kanluran ng Jerusalem. Tinanggap ng mga tao ng Bet-Semes ang arko at masayang-masayan tinanggap yon. Chapter 7 na tayo. Ito na. Basahin natin ang chapter 7 verse 1 to 4. Kinuha ng mga tagalungsod ng Jearim ang kabanantipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkatapos sa 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Tigil muna tayo dyan sa verse 2. Nandun ang arko 20 years bago sinimula ni Samuel ang kanyang ministeryo. 20 years. Ang totoo niyan, ang kaban ng Panginoon ay nanatili sa lungsod ng Jearim ng 100 years pa. Sa pagitan ng 70 to 100 years hanggang sa makarating tayo sa 2 Samuel chapter 6. So marami pa tayong pag-uusapan pero mananatili ang kabanantipan, ang kaban ng Diyos sa Jearim hanggang sa 2 Samuel chapter 6. Noon sinabi ni David, pagkatapos ng lahat ng kanyang mga pakikipaglaban at maging hari na siya ng buong Israel, siya ang nagpasya, kailangan ng ilipat ang kaban ng Panginoon mula sa Jearim patungo sa Jerusalem. Kaya magka-travel yon after the 100 years na yon. Kahit naroon ito na mahabang panahon. Ngayon, balik tayo chapter 7. Bigla sa chapter 7, 20 years na ang nakalipas mula chapter 6 hanggang chapter 7. Si Samuel, di ba nung huli tayo nag-usap, 12 years old siya. Nung nawala siya sa eksena. Ngayon, 20 years after, ibig sabihin, around 32 years old na siya. Hindi na siya bata. Yan. Malaki na siya at siya ay isang mangangaral na. Pumunta siya at pinalakas niya ang loob ng mga tao sa Israel, sa Judah, dahil nga nalulungkot sila dahil wala sa kanilang kaban. Nangangaral pagkatapos ay bumalik na siya sa Rama, gaya na makikita natin sa loob ng 20 years. Kung tatandaan natin ngayon, gusto kong tandaan natin yung word na Rama, yun yung lugar, yun yung kanyang birth town, birthplace, Rama. Yan. Kung ano ang sinasabi ng kabanatang ito, muli, ito ay parang isang pahina mula mismo sa aklat ng mga Judges. Kaya napaka-importante na kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, basahin natin yung Judges tsaka yung Kings. Nandoon pa rin ang mga Filisteo, makalipas ng 20 years. Nanggugulo pa rin sila. Ginugulo sila ng mga Filisteo, inaapi pa rin ang mga Israelita. Sumisigaw at nagmamakaawa sila sa Diyos at nagsugo ang Diyos ng isang hukom, isang tagapagligtas. Ito ay si Samuel. Yan, si Samuel ang ating tagapagligtas ng mga panahong yon. Ngayon, tingnan muna natin ng verse 2. Ano sabi sa verse 2? Sinasabi na, pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Yan, sa verse 2, dahil dito magsisimula ang revival. Sinasabi nito na ang buong sambahayan ng Israel ay nalungkot.
magdadalamhati at humingi ng tulong sa Panginoon. Iyon ang unang hakbang tungo sa pagbabagong buhay. Yun ay nagkaroon ka ng pagdadalamhati, nalulungkot ka. So, ibig sabihin, meron ng maliit na ilaw. Gusto mo nang puksain ka ng ilaw na yon, kailangan mo na ng tulong. Hindi mapakali ang mga tao, hindi sila mapakali sa kanilang puso. Kapag sinabing nananaghoy sa Panginoon, ibig sabihin nananabik sila sa Kanya. Nananabik sila sa Panginoon. Kasi isip nila na wala ang Panginoon. Di ba? Sabi nila, wala na ang Diyos. Pero hindi nila alam ang Diyos nandyan kahit saan eh. Pero iniisip nila yung kaba na wala. Nung nasa sildo pa ang APCO, ayos lang sila eh. Simple lang ang buhay. Pero ngayon, restless sila. May anxiety. Pero hindi lang sa isang lugar ng Israel ang pananaghoy. Sabi dito, buong Israel. Buong Israel. Yun ang revival, pangkalahatan yun. Isipin natin noong 9/11. Kung isipin nyo noong 9/11, akala ng mga tao, nako, ito na yung Holy War. Magsimba na tayo. Magsisiya tayo sa kasalanan. Kung sino man sa inyo nakakalala nun, makikita nyo yung mga simbahan, punong-puno. Di ba? Kasi nagkaroon tayo ng spiritual sensitivity. Nagkaroon tayo ng kailangan natin tumawag sa Panginoon. Maraming sumisimba, actually, may nakita pa nga ako hanggang sa labas eh. Nagdadala sila ng mga upuan. Hindi ko lang alam ibang mga simbahan, pero yun ang mga nangyayari ng mga panahon yun. Kasi meron tayo anxiety. Kapag alam mong may kulang, hahanapin mo. Hinahanap ng tao ang kapayapaan. Walang gulo, dapat. Hinahangad mo ito. Gagawin mo ang lahat para makuha mo itong peace, yung kapayapaan. Kaya't nagkaroon ng panaghoy para sa Panginoon. Ngayon, kung sa unang hakbang sa revival ay yung pananaghoy o paghingi ng tulong sa Diyos, ang pangalawa naman ay ang pagtanggap. So tumawag ka sa Diyos, nalulungkot ka, naghahanap ka, ngayon yung tatanggapin mo na. Yun yung pangalawa. Yung pagiging receptive. Yan. Kung ibig sabihin, ito na Diyos, o kailangan ko na siyang pakinggan. Ngayon lang to. Sinabi sa kanila ni Samuel in verse 3, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang Diyos-Diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Natandaan niyo yung sinabi sa panimula ng chapter 3. Kung matatandaan yung chapter 3 ng 1 Samuel, ang sabi, nang panahon yon, bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa Kanya. Sinasabi nito na ang salita ng Panginoon ay bihira na sa mga araw na yon. Walang malawakang paghahayag. Hindi nagkasalita ang Diyos. Bakit? Kasi ang mga tao hindi nakikinig. Ngayon nakikinig na sila. Ngayon receptive na sila. Kasi nga, may nangyari. Ngayon sila ay nananagoy sa Panginoon, bukas na ang kanilang puso. Pagkatapos, nagsalita na si Samuel. Nangaral na siya sa kanila. Kailangan maging restless muna ang puso upang maging isang pusong tumatanggap. Yung pusong ito ay naging sensitibo. Bakit naging sensitibo na ang puso nila? Kasi may pain. May pain. Nagagawa yun ng sakit ng puso, gagawin yun ng pagdudusa. Pag nagdudusa ka na, natatawag ka na eh. Magiging receptive ka na. At ang unang mga salita na lumabas sa bibig ni Samuel ay, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyusan at ang imahen Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. May condition. May condition. Magbago kayo ng pag-iisip kasi meron kayong Diyos na iba. Si Samuel ay nangangaral. Lumalago ang kanilang pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, verse 4. Ano ginawa nila? Tinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen ni Baal at Astarte at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Ayan. So nakita natin yung pagbabago. Inalis ng mga Israelita ang mga Diyos-Diyosan at naglingkod sa Panginoon lamang. Iyon ang pangatlong hakbang.
Pagkatapos ng pagtanggap, pagkatapos ng pagkabalisa, ay ang pagsisisi. Kaya ang idea ay tumatalikod ka sa kasalanan at magbalik loob kay Kristo. At ang pagsisisi ay isang mahalagang bagay sa buong banal na kasulatan, luma at bagong tipan. Iyon ang tema lagi. Yung pagsisisi. May nangyari, yumabang, na correct, nagsisi. Ulit lamang. Nangyayari sa atin yan. Ang unang mensahe ni Jesus ay pagsisisi. Ang unang mensahe ni Juan Bautista, mensahe ng pagsisisi. Hindi sapat na idagdag si Jesus sa inyong buhay. Kailangan maging handang ibawas ang mga bagay na hindi dapat at itagdag si Jesus. Tumalikod sa mga makabundong bagay, ginawa yan ng mga Israelita. Nagkaroon sila ng conviction na magsisi. Naalala ko tuloy, yung term natin pagka may election nung sa Pilipinas, yung dagdag bawas. Yan. Pero, ang naisip ko naman, nung usapan namin ng nanay ko na isang araw, meron kami kasing kakilala o kaibigan na mahilig siyang bumili ng mga bagay-bagay. Dahil nga meron siyang konting kinita, bibili siya. May konting kinita, bibili siya. Ang tawag niya sa taong yun, ayan, si Dagdag. Hindi niya alam, hindi niya naman madadala sa langit yun. Yung sasabihin ng nanay ko. Ang maganda yung aral na yun kasi sinasabi niya na kahit anong dagdag mo sa buhay mo, makikita ng mga tao na marangya ang buhay mo. Pero ang hindi natin alam, yung pagdagdag na yon, napupunta doon ang worship mo, hindi sa Panginoon. Yan. Verse 5. Sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mispa ang buong Israel at dooy ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Verse 6, nang matipon sila sa Mispa, kumuha sila ng tubig at binuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, nagkasala kami kay Yahweh. Doon sa Mispa ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Verse 7, nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Bibigyan ko lang ng diin yung patungkol sa verse 6. Sabi dito, kumuha sila ng tubig tsaka binuhos. Kung yung babasahin mo siya at its own, bakit kumuha ng tubig? Binuhos lang. Sino ang mag-aaksaya ng tubig? Diba, merong kailangan mong umigib ng tubig. Sabihin ng nanay mo, wala ang nawasa, umigib ka ng tubig. Umigib ka ng tubig, dila mo sa nanay mo. Tsaka mo binuhos sa harap ng nanay mo. Sabihin ng nanay mo, engot ka talaga, no? Yun ang unang di ba? Yun ang instinct. Merong simbolismo ang pagkuha ng tubig at pagbuhos. Yung pagkuha ng tubig, isang practice yun ng mga Hudyo na kukunin mo yung tubig para linisin ka. At yung pagbuhos, ibubuhos mo ang kaloob-looban mo para tanggalin ang lahat ng kung ano meron ka, para tanggapin mo ang aral ng Diyos. We empty ourselves from what we've been before. Kung ano yung past natin, wala na yun. Kasi nilinis na tayo. And we pour our hearts and our souls to God. Yun yung simbolismo nung tubig na ibinuhos. Yan. Verse 8. Sinabi nila kay Samuel, huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Pilisteo. Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ang Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo, ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Hindi ba't very interesting na nagpasya ang mga Filisteo nang sinabi ng mga Israelita, magtipon tayo, magkaroon tayo ng revival, magdasal tayo, magbago na tayo. Pero sabi ng mga Filisteo, talaga? Aatake kami. Sige, magdasal lang kayo para atakihin namin kayo. Huwag kang magtaka pagka may nangyaring ganyan kapag nagpasya kang sumunod sa Panginoon.
Pag nag-decide ka ng bagong simula o bagong buhay kay Kristo, diyan aatake sino? Si Taning. Sabi ng nanay ko, sige, si Taning, aatakihin ka niya kasi nagbabasa ka ng Biblia. Yan. Ganyan ang estilo ng kalaban. Ganyan ang timing talaga ng demonyo. Pagka lalo kang nagdadasal sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, lagi siyang manggugulo. Yan ang style. Ginawa yun ng mga Filisteo. Gustong-gusto ko na sinasabi na ginulo ng Panginoon ang mga Filisteo at sa pamamagitan ng kulog. Kulog man o kidlat. Kaya di ba mayroon tayong term na, sige, manggulo ka dyan, tatamaan ka ng kidlat. Di ba? Oo. Verse 11. Mula sa Mizpa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Bethkar at pinampatay nila ang bawat mahuling kalaban. Verse 12, pagkatapos naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mizpa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Verse 13, natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahas pang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lungsod sa lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo din sa mga Israelita ang mga Amoreo. Ano ba yung Ebenezer? So dun sa nabasa natin, merong nag-stand out sa akin, yung Ebenezer. Ano ba yun? Noong 1758, may isang music composer na sumulat ng isang kantang, Come Thou Fount of Every Blessing. 1758. Ang nagsulat nito, yung composer, si Robert Robinson. Sabi dito, Come Thou Fount of Every Blessing, tune my heart to sing Thy grace. String of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Ito na. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he, to rescue me from danger, interposed his precious blood. Sinabi sa verse 12, tinawag niya itong Ebenezer, na ibig sabihin, tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito. Simbolismo ito. Ito ay simbolismo ng bato, nandun, altar. Ito naging altar upang maging matandaan natin o maging reminder kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Kung paano tayo niligtas ng Diyos, kung paano tayo biniyayaan ng Diyos. Yung ang reminder, yung Ebenezer. Yun. So verse 15. Habang buhay na nanunungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel, taon-taon, nagpalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mizpa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon pinagpatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom at doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Diyan sa verse 17, nagtapos ang kabanata. Pansinin natin sa verse 10. Sinasabi nito na ginulo ang mga Filisteo ng Panginoon. Ito na, kumbaga ang counter-attack ng Israelita, hindi galing sa Israelita. Ang counter-attack ay galing sa Panginoon. Inatake ng Filisteo, dumepensa, Panginoon. Ano ginamit niya? Yung kulog. Hindi ko alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng kulog, pero ang isang bagay na tumakot sa kanila, yung bagay na yun, natalo sila. Sila ay natalo. Pero ito ang gusto kong bigyan ng pansin. Ngunit babalik tayo dun sa second chapter ng 1 Samuel. Kasi sa second chapter ng 1 Samuel, meron isang babaeng nagdasal sa tabi ng tabernakulo. Iniisip ni Eli na lasing siya. Dahil alam mo, binibigkas niya ang mga salita pero pabulong. Baka mamaya, nababaliw. Pagkatapos, binigyan siya ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Siya ay bumalik sa tabernakulo, nagdasal. Umawit ng isang awit ng kagalakan.
isang himno ng kagalakan. Ito yung si Ana. Doon sa English version, siya si Hannah. At malamang na hindi niya alam na mangyayari noong mga panahong yun, na mangyayari ito. Kaya, itong si Ana, i-consider ko na isang propeta din. Dahil naisip niya, importante itong anak niya. Tingnan natin sa 1 Samuel 2:9. Sabi doon, papatnubayan mo, ito si Ana nagsasalita, ito yung kanyang himno. Papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan, walang sino mang magtatagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinadagundong mo ang mga kulog, hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Yun yung reference dun sa kulog sa chapter 7. Very fascinating na prophecy ito na ang mga epekto hanggang sa hinaharap, kabilang ang matutupad hanggang sa panahon ni Kristo. Dikit-dikit yan eh. Dikit-dikit yan. At very interesting din, dahil nangyari ito sa buhay ng anak niya. Isipin mo kung ikaw si Ana, kasama sa history anak mo, kasama, hindi lang basta history ito. Doon sa prophecy ng Biblia. Magtatapos na dito tayo sa chapter 7. Pero marami pang mangyayari sa ating pag-aaral sa susunod na mga kabanata. Marami pa to. Sa ika-8 kabanata, sa isang linggo, pag-uusapan natin to. Pero bago tayo magtapos, itanong muna natin, yung lagi natin tanong. Ano na? Yan, Ate Maya, ano na? Yan. Pagkatapos ng kabanata, sinabi na umuwi na si Samuel sa Rama at doon nagtayo siya ng altar para kay Yahweh. Ang mga altar o Ebenezer sa Biblia ay ang mga sagradong lugar ng pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan, nagsisilbing sentro ng pagsamba, paghahain at pag-aalaala. Nag-evolve sila mula sa simpleng istrukturang bato, naging detalyadong mga altar ng templo, pag nakakita niyo mga laki mga simbahan, na gumaganap ng isang pangunahing papel sa reliyon at panlipunang buhay ng Israel. Kabilang sa mga pangunahing kwento ng altar sa Biblia ang pagsubok ni Abraham kay Isaac, ang paghaharap ni Elijah sa bundok Carmel, ang karanasan ni Jacob sa Bethel, at si Jesus sa templo. Yun yung mga example na yun. Ang mga salaysay na ito ay naglalarawan ng mga tema ng pananampalataya, pagsunod, banal na pagkikita, at tunay na pagsamba. Gusto ko rin bigyan ng diin ang remembrance o ang pagpapaalala. Kailangan natin ng reminder para ating tandaan paano tayo iniligtas ng Diyos sa kapahamakan katulad ng ginawa niya sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Kung ginawa niya ito dati, gagawin pa rin niya ito sa atin kung tayo ay sumusunod. Halinaway magtayo tayo sa ating mga puso ng altar. Yung altar na tulad nito para sa ating banal na pakikipagkita at tunay na pagsamba sa Panginoon. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon, ipakikita niya sa atin ang ating mga kamalian. Mas magiging sensitibo na tayo. Mababalisaman tayo na lisanin ang ating dating buhay, pero ang pakay lang naman ng Diyos ay ang ating pagsisisi at makita natin ang Kanyang kabutihan. Yung goodness of God, iba dun sa goodness lang. Yung goodness of God kasi it goes beyond our understanding. Hindi natin nakikita ngayon yun kung hindi tayo sumasamba sa Kanya. Yung Kanyang kabutihan. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan at ibigay ng buong loob ang ating buhay. Sinabi din na hindi sapat na idagdag si Jesus sa ating buhay. Kailangan muna nating magbawas ng mga bagay na hindi karapat-dapat at tumalikod sa mga makamundong bagay. At ginawa din ito ng mga Israelita. Nagkaroon ng conviction na magbago. Tayo mga nanonood ng live ngayon, kung nanonood kayo, o nakikinig man kayo, o yung mga manonood man kung hindi na to live, nakahanda na ba tayo sa pagbabagong buhay? Nakahanda na ba tayo? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kayo po nagbigay sa amin ng instruction kung paano kami mamuhay. Kayo po nagbigay sa amin ng salita, ng aral, na hindi po namin kayang mabuhay na mag-isa, na yung aming pong yabang sa buhay ay walang katuturan, na yung nalagdag namin sa buhay
ay walang pupuntahan, kundi kung tanggalin namin yon at idagdag namin kayo, hindi po idagdag namin kayo, kayo po ang manguna sa amin. Dahil wala pong mangyayari sa amin kung kayo po ay mawawala sa amin. Ngayon kung habang tayo nakapikit at nakatungo, habang ikaw ay nananalangin, kung di mo kilala si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pinili ka at tinawag ka ng Diyos upang maligtas, upang magsisi sa iyong kasalanan at ipinanganak na muli sa pangalan ni Jesus. Kailangan magsisi sa mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Regalo to. Ikaw man ay tinawag na Kristiyano, pero hindi nabubuhay ng buhay Kristiyano, may pagkakataon pa para magsisi at simulan ng ganap ang buhay na alay niya. Libre yon. Kailangan lang natanggapin natin ng buong puso. Kaya kung hindi mo kilala si Jesucristo, may pagkakataon pa dito o sa internet kung nanonood ka man o nakikinig ka. Ito ang iyong dasal ng pagsisisi upang mapatawad ka sa iyong kasalanan at gawin kang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ito ang dasal. Aming Ama sa langit, ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hinihiling ko sa iyo na patawarin mo ako sa aking pagkakasala. Bigyan mo ako ng buhay ng bagong puso, ng bagong buhay. Bautismuhan mo ako sa banal na Espiritu. Tinatangkap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat.